Praise God! God is good all the time. And all the time, God is good. Kamusta na kayo, mountain movers? Ang Diyos ay matapat, mabuti, pumapatnubay, nagpapala, nag-iingat, at higit sa lahat ay kasama natin sa bawat sandali ng ating buhay. Kung kaya't wala tayong dapat ipangamba, ikatakot, wala tayong dapat na ipag-alala sapagkat nandyan siya para sa atin. Ang sabi sa Romans chapter 8, verse 32, ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak sa ating lahat, kabayaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Imbis na tayo ang mamatay dahil sa ating mga kasalanan, si Jesus ang naghirap at namatay para sa atin. Upang tayo na sumasampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak, magdusa at mamatay. Pagkos tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoong Yesus, meron tayong buhay na walang hanggan. At kung ipinagkaloob ng Ama ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan, kalakip ang lahat ng bagay na tugon sa lahat ng ating pangangailangan ang pagkakaloob niya ng Panginoong Kristo sa bawat isa sa atin. Kalakip ang lahat ng mga bagay, katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kung kaya't magtiwala tayo sa ating Panginoong Kristo ng buong puso sapagkat kalakip nung siya ipinagkaloob ng Ama ang lahat ng sagot sa ating mga pangangailangan. Ang lahat ng ating pangangailangan ay may sagot at ang kasagutan ay nung ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para sa ating kaligtasan. Kung kaya tayo ay mabuhay na maglingkod sa ating Panginoong Yesus. Mabuhay na nagbibigay ng karangalan sa kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. Mabuhay na nakapagbibigay ng kasiyahan sa kanyang puso. Mabuhay bilang anak niya na nagtitiwala sa kanya. Na siya ang ating tagapagpala. Hindi man i-appreciate ng mga tao sa paligid natin ang ating mga ginagawang kabutihan, i-appreciate ng Diyos at kanyang pagpapalain ang gawa ng ating mga kamay. Kagaya ni Jose, kagaya ni Caleb, ni Joshua, ni David, kagaya ni Daniel, ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego, kagaya ni Timothy na disipulo ni Pablo, kagaya ni Pablo, kagaya ng mga mananampalataya na nagtiwala sa ating Panginoong Kristo, na nagtiwala sa buhay na Diyos. Hindi pinabayaan ng Diyos, sa halip sila ay pinagpala ng Diyos. Iningatan, pinatnubayan, binigyan ng kalakasan, hindi lamang sa pangangatawan kung hindi sa spiritual na buhay, upang magtagumpay sa lahat ng uri ng tukso, problema, at maiharap ang kanilang mga katawan ng may katagumpayan sa lahat ng hamon sa buhay na ito. Kaya't ang bawat isa sa atin ay maraming dapat na ipagpasalamat at ang bunga ng ating pagpapasalamat ay ang paglilingkod sa Kanya. Hindi lamang sa pagdalo, hindi lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos, hindi lamang sa pakikipag-cooperate sa gawain sa pananalangin, kung hindi paglilingkod. Paglilingkod in a sense na yung ginagawa natin sa ating mga mahal sa buhay na mabuting bagay ay isang paglilingkod na masasabi natin. Na hindi na tayo nag-iintay utusan ng ating mga magulang bilang mga anak. Alam na natin ang dapat nating gawin upang tayo ay makatulong sa loob ng pamilya. Kung ikaw ay anak, makatulong sa gawaing bahay, sa paghuhugas ng pinggan, sa pagliligpit ng hinigaan, sa pagliligpit ng mga damit matapos na labhan o kaya labahan at hindi na magintay ng utos pa na
lalabhan ang mga madudumit na damit. Itong mga bagay na ito ay paglilingkod sa Diyos. Yung pag-igihin mo, yung iyong pag-aaral ay paglilingkod sa Diyos. Yung pagiging magalang mo sa iyong mga magulang at sa mga nakatatanda sa iyo ay paglilingkod sa Diyos. Yung paghuhugas ng pinggan na hindi ka na dapat utusan ay paglilingkod sa Diyos. Huwag mong isipin na ikaw naghuhugas ng pinggan samantalang yung mga kasama mo sa loob ng bahay nagse-cellphone o di kaya ay nanonood ng TV. There's no reason for that. Ang mahalaga, alam ng Diyos ang ginagawa mo at ito'y iniuukol mo sa Kanya bilang alay mo na paglilingkod sa Kanyang mabubuting bagay na ginagawa araw-araw at sa Kanyang ginawang pagliligtas sa iyong buhay nung kinilala mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay lang na sila ay may ginagawang iba para sa kanilang mga sarili, pero ikaw ay naglilingkod, naghuhugas ng pinggan, nagwawalis, naglilinis ng bahay. Ang Diyos na nakakakita sa iyo at may alam nito ang magpapala sa iyo. Ito ay training mo para ikaw ay maging mabuting tao, mabuting negosyante, mabuting estudyante, mabuting anak, o mabuting trabahante. Ito ay preparation mo sa magandang kinabukasan mo. Mabuting katangian, mabuting pag-uugali, mabuting tao, sapagkat nakakatulong sa kapwa, nakakatulong sa mga mahal sa buhay, nakakatulong sa loob ng bahay sa mga magulang at kapatid. Hindi man nakikita ng mga kapatid natin na ginagawa natin ito, hindi man nakikita ng ating mga magulang ito, o nakikita man nila pero hindi tayo na-appreciate, it doesn't matter. Ang mahalaga, we do this for the glory of the Lord Jesus Christ. And because we do this for His glory, may appreciation man o wala, siya ang magpapala sa iyo. At ang kanyang pagpapala ay maraming kaparaanan. Ito ay encouragement, kalakasan, pag-iingat, patnubay, pabor, o promotion mo sa iyong eskwela, sa iyong mga grades, sa iyong pagtatapos ng pag-aaral, at matapos ng pag-aaral, hindi ka na mahihirapan magtrabaho sapagkat ang Diyos na ang naglaan ng magandang trabaho sa iyo. O di kaya naman siya na ang naglaan ng ipupuhunan mo sa pagninegosyo mo matapos mo mag-aral. At siya ang magpapalago ng negosyo mo. Siya ang magbibigay sa iyo ng katagumpayan sapagkat naluwalhati mo siya sa iyong ginawa. Natuwa siya sa iyong ginawa. Natuwa siya at nagalak siya na iniuukol mo sa kanya ang iyong gawain. Bagamat walang naka-appreciate nito sa iyo. Hindi na-appreciate ito ng sino man. Pero alam ng Diyos kung kaya't siya ang nagpala sa iyo. Siya ang nagbigay sa iyo ng pabor. Siya ang nagbigay sa iyo ng promotion. Siya ang nagbigay sa iyo ng kalakasan, katalinuhan at madaling pangunawa na kapag ikaw ay nag-aaral, madali mong maunawaan ang iyong pinag-aaralan. Madali mong maunawaan ang tinuturo sa iyo ng iyong mga guro o teacher. Ito ay hindi sa iyong kakayanan. Kung hindi ito ay tulong ng Diyos. Ito ay pagsama ng Diyos. Naalala ko, nung ako ay nag-aaral, at the same time ay nagtatrabaho. Diyan sa Pioneer Ceramics Company. Malapit lang sa atin, walking distance. Nag-aaral ako at nagtatrabaho.
Napahintulutan ako ng aking supervisor na ilagay sa isang shift para makapag-aral. Nagtatrabaho lang ako pero hindi ako makapag-aral sapagkat shifting. Yung first shift ay 6 to 2, yung second shift ay 2 to 10, alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, at yung third shift ay 10 to 6, alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. At yung first shift naman ay alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng umaga. Shifting, alternate kami every week. Kaya hindi ako makapag-aral. Pero dahil iniukol ko yung aking ginagawang trabaho sa Diyos, nakikita man ng supervisor ko o hindi, masipag ako. Masipag ako at iniukol ko sa Diyos ang aking ginagawa. One time, nung ako ay nagpe-pray, sabi ko, Lord, gusto kong mag-aral. Pahintulutan niyo po ako na ma-stick lamang sa isang shift. Gusto ko pong mag-night shift sa school. Dahil ang Diyos ay naluwalhati ko sa aking ginagawa sa tulong ng Kanyang banal na Espiritu sa aking buhay. Nung nagpaalam ako sa supervisor ko, pinayagan niya ako na mag-isang shift lang, 6 to 2. At nung ako ay nagpaalam, madali niya akong pinayagan, pero sinabihan niya ako na huwag mo nang sasabihin sa iba. Hanggat maaari ay wala makakaalam nito, sapagkat ikaw lang ang pinahintulutan ko na makapag isang shift 6 to 2, at yung iba ay nagpapaalam pero hindi ko pinahintulutan. So yun ay pabor ng Diyos. So natuwa ako, nag-enroll ako sa Arellano University dyan sa Kanyugan, sapagkat hindi ko natapos ang aking high school dahil nga punong-puno ako ng bisyo nung time na yon at lulong sa masamang mga gawain. Pero nung nakilala ko ang Panginoong Yesus, tinanggap ko siya sa buhay ko bilang Panginoon tagapagligtas, unti-unti niya akong binago. Unti-unti niyang inalis ang aking bisyo, ang aking pagsusugal, ang aking pag-iinom, ang aking pagdudroga, at ang aking pagsisigarilyo. At ako ay nagsikap na mag-aral habang nagtatrabaho. Pumapasok ako sa Pioneer ng alas 6 ng umaga, lumalabas ako ng alas 2. Tinapos ko yung third year at fourth year sa Arellano University ng gabi. Paglabas ko ng alas 2 ng hapon, magpupunas ako, hindi ako makaligo, bagamat punong-puno ako ng alikabok sa aking buong katawan. Ang oras ko ay alas 4 sa Arellano, ang umpisa ng pasok hanggang alas 8 ng gabi. Magpapahinga muna ako, pagkatapos maghihilamos ako, magpapalit ako ng damit, at saka ako papasok. Kapag oras naman ng aming exam, magre-review ako. Paglabas ko ng trabaho, ang dami ko pang mga alikabok sa aking buong katawan. Nagre-review ako dyan sa labas ng bahay. Alam nyo ba, naging top 1 ako sa physics at nakagraduate ako sa Arellano University ng high school. Natapos ko ang high school, third year and fourth year. Sapagkat nung nasa Bicol ako, hanggang third year lang ako. Hindi ako umabot ng fourth year. Lumuwas na ako ng Maynila, bumalik ako dyan sa Pasig dahil ang dami kong bisyo at hindi ako nakatapos. Pero sa awa ng Diyos, nakatapos ako ng high school. Hanggang sa nagtatrabaho pa rin ako sa Pioneer at ako ay kumuha ng entrance exam sa PUP at saka sa IRIS. Pareho naman akong pumasa. Namili ako kung anong papasukan ko, kung IRIS sa Nagtahan Bridge, sa Ligarda, o ang PUP sa Santa Mesa. Siyempre, mas malapit ang PUP. So, first year, second year, third year, working student ako. 62 pa rin ako sa pagtatrabaho ko sa Pioneer. Kahit bumabagyo, nakabota ako, pupunta ako sa Marikina, doon ako maghihilamos at magbibihis sa bahay nila Junior, nila Ate Luz.
Paglabas ko sa trabaho, pupunta lang ako dyan sa bahay, dyan sa Pasig. Kukunin ko yung damit ko na pamasok. Pero nakapangtrabaho pa rin ako. Nakabota lang ako. Papunta ako sa Marikina at doon ako maghihilamos, doon ako magbibihis. Papunta ng PUP. Nakatapos ako na nagtatrabaho. Binigyan ako ng awa ng Panginoon. Binigyan niya ako ng gabay at pagnanasang makapag-aral at makapagtapos. Siya ang tumulong sa akin. Binigyan niya ako ng kalakasan na habang nagtatrabaho ay nag-aaral. At ngayon ay nakapagtapos din ng pagdodoktor. Doctor in Theology sa Bible School. And at the same time, Christian Education ang masteral degree ko. Kaya ngayon nagtatrabaho ako sa school, sa awa ng Diyos, sa tulong ng Diyos, kahit na senior citizen na ako. Ang lahat ng ito ay pabor ng Diyos. Kaya kung tayo ay maglilingkod sa Diyos, gagawin natin ang dapat nating gawin, tutulong tayo sa ating pamilya, kahit tayo lang ang gumagawa, okay lang yun. Ang mahalaga, ang Diyos ang pinaglilingkuran natin. Pinag-iigihan natin yung pag-aaral natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay lang yun at siya ang gaganti at magpapala sa atin. Bibigyan niya tayo ng kalakasan. Bibigyan niya tayo ng katalinuhan. Madaling pag-unawa sa mga inaaral natin at inuturo ng teacher natin. Iingatan niya tayo dahil siya ang pinag-uukulan natin ng mga mabubuting bagay na ginagawa natin. Lord, alam ko, kahit na walang nag-a-appreciate ng ginagawa kong paglilinis, pagtulong sa aking mga magulang, pagiging mabuti kong anak, pagiging mabuti kong kapatid, pagiging mabuti kong mag-aaral, ikaw ang nakakakita nito, ikaw ang nakakaalam nito. Kung kaya't ikaw ang magpapala sa akin higit sa aking inaasahan. Ang Diyos ay mabuti at matapat. Yung inaasahan natin sa Kanya kapag siya'y naluwalhati natin at nabigyan natin siya ng karangalan, higit pa ang Kanyang isusukli. Higit pa ang Kanyang igaganti na pagpapala sa ating mga buhay. Paglilingkod din naman dyan sa gawain, sa pananalangin, sa pag-iimbita, sa closing prayer, sa pag-aawitan, o sa pag-i-invite ng mga pupunta para sa gawain ng Panginoon. Lahat ay gawin natin sa karangalan niya. Kaya ang sabi, whether you drink or eat, do it all for the glory of God. As God is pleased, mamamangha tayo sapagkat siya ang nagpapala sa atin. Maging sa trabaho natin, saan mang endeavor tayo naroroon. Ikaw man ay driver, ikaw man ay nanay, ikaw man ay tatay, ikaw man ay trabahador, gawin mo ang lahat ng ito sa kaluwalhatian ng Diyos. Gawin mo ang lahat ng mabubuting bagay bilang mabuting Kristiyano at siya ang magpapala sa iyo. God is faithful forever, and He will reward everything that we do for the glory of His wonderful name. Amen? Kaya magsilbi tayong pagpapala sa Diyos. Magsilbi tayo sa Diyos ng buong puso, ng buong lakas. Siya ang may bigay nito sa atin. Kung kaya't parangalan natin siya sa kalakasang ibinibigay niya sa atin araw-araw. Sa pag-iingat na ginagawa niya sa atin araw-araw. Sa patnubay na ginagawa niya sa bawat araw sa ating buhay at sa ating mga mahal sa buhay. Nandyan siya para tayo ay pagpalain higit sa ating mga inaasahan. Kaya mountain movers, tayo ay maging matapat sa Diyos at maglingkod tayo sa Kanya. Tayo ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, O Diyos, sapagkat Ikaw ay matapat at hindi nagkukulang sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa iyong gabay, pagtulong, pag-iingat,
Salamat po, O Diyos, sa katalinuhan, kalakasan, araw-araw, pag-iingat, at higit sa lahat ay pagsama mo sa amin upang pagtagumpayin kami sa lahat ng gawa ng aming mga kamay. Pinupuri ka namin, patuloy niyong ingatan ang bawat isa po sa amin, ang buong Mountain Movers, ang aming mga pamilya, mga mahal sa buhay, ang pamilya ni Sister Joby, pamilya ni Sister Sol, ni Jadja, ang pamilya ni Cheryl, ang pamilya ni Nanay Irma, ang kanilang hanap buhay, ang pamilya ni Jerry, ni Lisa, ni Lucy, ni Gig, ni Edith, ni Des, ni Desbert. Lord, patuloy mo po silang pagpalain at ingatan at patnubayan. Ang pamilya po ng Angati family at Amigo family. Oh God, si Amel, si Nining, si Nunoy, si Fidel, si Weng Weng, si JB, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh God, ang lahat ng bagay sa mundong ito ay temporary lamang. Ngunit ikaw ang may bigay ng buhay na walang hanggan sa amin. At anuman ang mangyari sa mundong ito, kayo ay mag-iingat at papatnubay sa bawat isa sa amin. Ingatan niyo po si Fidel, ang kanyang pamilya, si Marjorie, ang kanilang mga anak, si Jeric, si Just, si Judel, si Jomark, oh God, maging si Jesse, na anak ni Nunoy at ni Cheryl, si JV, si Jasper, si Janela, at si Toby, oh God. Salamat din, Panginoon, sa buhay ni Weng Weng, ni ng kanyang anak, Panginoon. Patnubayan mo po maging si Amel, kalusugan ng pangangatawan, malayo sa anumang sakit at karamdaman. Si Sweetie, O God, Lord, pagpalain po ninyong lahat ang inyong mga anak. Pinupuri ka namin, maging si Pastora Mean at si Grace, Ate Mariby, oh hallelujah. Ang buong Mountain Movers, i-bless mo at ang gawain pong ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa iyo ang karangalan, kalulatian at kadakilaan, sa tanging makapangyarihang pangalan ni Jesus at sa tulong at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo sa aming mga buhay, ngayon at magpakailanman. Ang lahat na matagumpay na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Praise God, Mountain Movers. God bless you all. Bye-bye.